puso. Hallelujah. Tayo magbasa, maraming magandang umaga sa lahat. Purihin ng Diyos. Hallelujah. May maulan na umaga. Tayo magbasa sa awit 41, dalangin ng isang may sakit. Handa na ba ang lahat? Sino ang naka-on na dyan ay sabay-sabay nating basahin ang awit 41. Sabi sa verse 1, mapalad ang isang taong tumitingin sa mahirap. Si Yahweh ang tumutulong kung siya ay may bagabag. Buhay niya ay ingatan, yamang siya ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadla. At doon sa bayan niya ay ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang pahayag ko kay Yahweh, tunay akong nagkasala. Iyo akong pagalingin, sa akin ay mahabag ka. Yang mga kaaway ko ang palaging binabadya, kailan ka mamamatay upang ikay mawala na. Yang mga dumadalaw sa akin ay hindi tapat, ang balitang masasama ang palaging sinasagap, at saan may sinasabi upang ako ay mawasak. Ang lahat ng mamumuhi ang palagi ng usapan, ako raw ay ubod sama, ang panabis sa bulungan. Ang sakit ko, sabi nila, ay wala ng kagamutan. Di na ako magbabangon sa banig ng karamdaman. Lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigang, kasalo ko sa tuwin at sa anuman ay ang karamay. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil na kaaway. Sa akin ay mahabag ka, Yahweh, ako'y kaawaan. Ibalik mo ang lakas ko't kaaway ko'y babalingan. Kung ikaw ay nalulugod, ganito ko malalaman, sa aking di magwawagi kahit sino ang kaaway. Tulungan mo ako ngayon, yamang ako ay mabuti, sa piling mo ay patuloy na ingatan ang sarili. Purihin ang Panginoon, itong Diyos ng Israel, kailanman at saan siya'y ating purihin. Amen. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Hallelujah. Tayo manalangin. O aming Diyos, salamat po sa umagang ito, Lord. Purihin ka, O Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Salamat, Lord, sa kalakasan. Kay buti niyo, O Diyos. Kay dakila niyo, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Lord. Hallelujah. Patuloy ang inyong katapatan. Hindi nagbabago. Hindi niyo, Lord, binibigo ang inyong mga anak, Lord, na umaasa sa inyo. Salamat nga po sa umagang ito, Lord. Hallelujah. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa aming pananambahan na ito, Lord. Hallelujah. Patuloy mo nga, Lord, i-alert ang aming mga isipan, ang aming puso, Lord. Hallelujah. Para sa pagsamba namin, para sa inyo. Salamat, Lord. Sa magandang biyaya mo na ito, ay bumuhos ang ulan, O Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord. Hallelujah. At naibsan ang mga nararamdaman ng bawat isa sa dito sa mundong ito, Lord, na sobrang init. Hallelujah. Salamat, O God. Puri ka nga po, Lord. Hallelujah. Salamat sa maganda mong mensaheng iparating mo sa inyong mga anak ngayong umagang ito, Lord. Salamat sa aming hayag na iyong mga salita, O Lord, sa umagang ito, yung Pastor, Lord. Hallelujah. Patuloy, Lord, ang iyong gabay at bigyan mo patuloy, Lord, ng wisdom, O Lord. Hallelujah. Para sa kanyang pagpaliwanag ng inyong mga salita, O Lord. At kami, O Lord, na makikinig, salamat, patuloy buksan ang aming puso at isipan, O Lord, upang itong mga salitang ito na ipahayag ay hindi masasayang, Panginoon, kundi ito'y manatili sa aming puso at isipan, O Lord. Purihin ka, O Diyos, salamat sa aming mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar, sa Zoom, Panginoon, sa FB, manood man sa FB, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Na kami, Lord, ang layunin na ito, Panginoon, ay isa ang aming pinagsama-samahan upang kayo samahan, upang kayo aming sambahin, purihin, O Lord, sa umaga nito.
Purihin ka Diyos sa amin dito, Lord. Hallelujah. Salamat na kayo po ang patuloy na bumabay, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Na you are our Jehovah Shammah, Lord. You are always with us, O Lord. Hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami pinapabayaan, O Lord. Purihin ka nga po, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Lord. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo mawit. Hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah sa ating mga ilalagyan ngayon. Tuloy natin sambahin at purihin ang ating Panginoon. Yes, Lord.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Puri ka nga po, Diyos. Samay ikaw, Diyos. Hallelujah.
Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you for everything, O Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos, hallelujah. Makapangyarihan Diyos. Diyos na maalam. Na Diyos na walang imposible. Hallelujah. We give you glory, Lord. All right, praises, Lord. Thank you for everything. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise Diyos, magandang umaga po sa atin na. Share ko lang po yung John. Buko 6:23. Sabi doon, huwag kang matakot. Sinabi ni Yahweh sa kanya, huwag kang matakot, hindi ka maano. Pagalinganan kasi ni Gideon, sobra. Nangyayari din sa atin yun. Simula pa noon, ando naman talaga yung pagalinganan mula kay Abraham, kay Moses, kay Gideon, kay Marta, Juan, Bautista, kay Pedro, lalo na kay Tomas. O, yung nakalagay dito. Pero pasalamat tayo lahat, tayo nagkaroon ng pagalinganan. Pero sabi ni Jesus, nung nabuhay siya, mawala rin pagalinganan kasama siya sa atin. Una-una, pag-ibig, lang na sa pagpanampalataya natin sa kanya. Purihin Diyos, maraming salamat gandang umaga. Salamat sa ulan ng init. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw po. Pasalamat lang po ako na sa ngayong araw po na kahit umulan po is nakakapag-report po ako. Nakapagtugtog po. Tapos wala pong kahit anong feel sa tugtog ko. Tapos pasalamat din po ako ngayon kahit po masakit yung likod po is nakakit po ako dito. Yan lang po, maraming salamat.
Ayan, Diyos, meron pa po ba sa ating mga kabeshi, mga kapatidarin sa kabilang linya? Praise the Lord. So, natapos po yung ating Holy Spirit series ulit. Pero ang ating pong area celebration ng Pentecost ay sa June 9. Linggo, at 12 o'clock. So, punta na tayo doon ng mga 1:30. Parang po yun, sa parang na i-post ko yung place. Mag-invite kayo at pwede po tayo pumunta doon ng kahit hindi sama-sama, no? So, you need only the leading of the Holy Spirit. Go there. So, ang encouragement ko sa inyo ay tayo po ay pumunta doon para maki-celebrate po. Kaya nga po tatlong occasion ang in-encourage ko sa inyo. Para katulad din lang mga Israel na inutos ng Diyos sa tatlong okasyon na yung mga lalaki ay mag-a-appear sa harapan ng Diyos. So ito sa ating kapanahonan, 3 occasion po. Yung ating kapanganakan ng ating Mesiyas, ang katubusan, at ang pagdating ng banal na Espiritu na siya rin-enjoy natin sa kapanahonan. The presence and power of the Holy Spirit. Kaya po, kung kayo Lord willing, makakuha ulit ako ng mga lessons ng ICI. Isa sa mga lesson yun, yung pagdating sa pangatlong lesson, di ba 3 lesson yun? Yung pangatlong lesson ay tungkol sa tanging kaibigan. Yan yung presence of the Holy Spirit. Kaya mahalaga po yun. Hindi ko alam kung nasa inyo pa yung meron pang ID yun, ID ng ICI. Kayo ay maging estudyante ng ICI. Tinatawag natin na tawag dito, yung module Bible class. Kaya siguro, it's about time magsagot-sagot na ng ganung lesson. Susulat na lang ako para baka sakali pwede naman by mail, ipadala kasi you have to answer different modules. Pag matapos niyo yung 3 module na yun, ay isasubmit nyo sa akin. Unang module, pangalawang module, pangatlong module. Sasubmit natin yun for correction. At kung makapasa kayo, kasi self-study yun module-module yun. Basa lang, tapos sasagutan yun. Tapos yung sagot, papasa nyo sa akin, tapos papasa natin sa ICI. Pag na-correctionan nyo, bibigyan ka ng certificate, tapos with ID. Kaya maganda po yun, i-avail natin. Bukod doon sa pinagpag-play natin na OHB, na magkaroon sana bawat pamilya ng Bible study, hanggang sa ito'y maging church, no? Home church o house church, ay patuloy din lang natin gamitin yun. So ngayon ay suspended ang ating sariling OSB dahil wala pa namang gumagawa sa inyo kasi natapos ko na yung 3 lesson halos, no? 3 module, yung ano ba na yung 3 module na simula ng OSB natin. Papagalitan naman ako ng kapatid natin dahil limot-limot. So, ang 3 module ng OHB, hindi na rin nata matandaan ni Bena. Salvation series, maturity series, at yung discipleship, hindi ko natin tinuloy. Meron pang Victorious Life Series kasi wala naman gumagawa sa inyo kasi pag naturo ko sa inyo, ituturo nyo sa pamilya nyo. Ngayon, kung hindi nyo magagawa yun, ba't pa ako nagpapagod sa wala? Diba? Ngayon, Lord willing, masimulan ulit natin yun dito sa church. Kung hindi man online, kasi yung online, nahirap din ng mga kapatilan. Si Bella, si Nonoy, hindi pwedeng online, no? Kasi pinili niya na huwag mag-modernize o huwag matuto, no? Ng pag-modernize, no? Kasi hirap siya. Naintindihan naman natin siya, choice niya yun.
So, ang problema, hindi makasabay, di ba? Kasi kung hindi tayo makakasabay sa mga ganong modernisasyon, maiiwanan tayo. Pero okay lang yun, basta huwag siyang maiiwan sa rapture, okay na yun. Ang problema, hindi siya sa programa ng church, hindi tayo makasabay. Ngayon, ang mga kapatid din natin yan dyan, nandyan ngayon na nagsasamba, eh, wala rin naman interest pa sa OHB. Ang sinasabi ko sa inyo, nung ako yung nagsisimula sa paglilingkod sa Panginoon, pagkilala sa Panginoon, in-encourage ko ang aking mga kapatid na mag-Bible study kami every Friday. Although hindi nagtagal yun ng forever, hindi nagtagal ng masyadong matagal kasi sa pagtawag ng Panginoon sa amin, ay kanya-kanya na kami paglilingkod sa Panginoon. Pero yun ay basic, yun ay foundational, yun ay simula din ng evangelism ng family. At kung may nakakalimot, may nagpapaalala. Kung merong naliligaw, may nananalangin. Kung meron ng kailangan, may tumutulong. Yun po yung tinatawag na house church, operation house-based church. So, kasi nagsisimula sa family. At ako po ay buhay na patotoo sa aking mga kapatid. No, na in-encourage ko sila na mag-Bible study kami every Friday. At kung natapos namin yung first papers, kasi yun pa yung material ko noon, natapos namin yung mga 6 follow-up series, hindi na kami napunta sa agape kasi may kanya-kanya na kami paglago. Mga at pag-involvement at nagkaroon na rin kami ng fellowship sa church sa bahay noon. Parang nagkaroon na rin kami ng house church noon. At nagtipon-tipon kami sa bahay. So, sana yun ang ating nakikita nyo yung vision and mission ng church. No? At kaya ko, from time to time, ay ini-inculcate ko to sa atin. Hindi lang to basta mechanical tayo na pupunta dito, mag-worship, wala lang. Pagkatapos nakinig na hindi naintindihan, na hindi naalala, walang natira sa puso at isip. Tapos na, di ba? Susunod na linggo naman ulit. No? So, huwag tayo maging mechanical na gano'n. Huwag tayo maging wala ng puso. Wala nang damdamin, walang isip, walang kaluluwa na sa pag-attend. So, huwag natin kalimutan na we must love the Lord with all our hearts, with all our minds, with all our strength. Importante po na nandito tayo. Pag nagsasamba, ang espiritu at kaluluwa niya nandito sa pagsamba. Hello? Hello sa mga ka-online? Ha? Amen. Amen. Praise the Lord. So, yun lang yung paalala para. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nagsimula ng umulan. No? Napakahirap pero ang panalangin ko, panalangin natin, pag-pray natin, na huwag sumobra ang volume ng ulan sa kayang i-absorb ng lupa at ng dagat. No? Para hindi babaha. Yun ang kinakama natin. Dahil sa sobrang init ng mga nakarang panahon, at kahit ngayon na umulan, dun sa kwarto, hindi lumalamig, hindi katulad ng araw. So, ibig sabihin, mainit pa rin po kasi ng lupa. Hindi pa totally nawawala. Hindi kaya nung ganun. Anyway, pasalamat na rin tayo sa Panginoon for the rain. Although bagyo muna, may Aghon. Kilala niyo ba si Aghon? Sabi ko, tribo-tribo na ang pangalan niya. Hindi na. Dati, puro lalaki. Tapos naging babae. Tapos naging modern na yung pangalan. Tapos ngayon, naging millennial. Tapos ngayon, parang tribal. Yeah? Tribal. Ang pangalan, Aghon. Okay. And B, sino kaya nasabi niya? Si B. So, puri ng Diyos, ngayon po ay babalik tayo sa pag-aaral sa pagtingin ng Jesus through the Bible. So, kung natatandaan nyo kung saan tayo natapos, meron po ba nakakatanda? Natapos tayo sa, kung di ako nagkakamali, ay sa Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus tayo natapos. At ang nakita natin doon, yung kahalagahan ni Jesus bilang high priest. Ang high priest, siya yung katanging-tanging pinapakinggan ng Diyos noong panahon na yon. At sa tribo ng mga Israelita.
at ngayon ay mga Hudyo. High priest po. Para mapakinggan kayo ng Diyos, kailangan nyo ng dakilang saserdote. At yan ang isang larawan ni Jesus na talagang siya yun. Hindi lang to larawan, kundi hindi lang to nagdidinig, hindi lang to nag-portray, kundi it expresses Him. Him and Himself alone. Siya yun, yung dakilang saserdote. Pinakamataas na saserdote na the great high priest. Kung tawagin natin sino yung unang high priest? Wala nakakalam? Unang mataas na saserdote, unang mataas na saserdote, kapatid ni Moses at ni Miriam at Levita. Ang pangalan mo si Aaron. Very good. Praise the Lord. Hallelujah. May jacket ka. May pa-jacket. Tayo manalangin. Father in heaven, once again, we want to meditate on who Jesus is through the Bible. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin. Father, when we declare that Jesus is our Redeemer, we do not declare these things to be true, but because it is true in our lives, it reminded us who you are. And it reminded us, oh God, who to believe in. Eh, sambahin ka, O Panginoon Jesus. Tama ang aming awit, no other name but the name of Jesus. Truly, wala naman ikaliligtas ng tao. Nasukat sa langit, nasukat na ikaligtas ng tao, kundi sa tanging pangalan lang ni Jesus, at yan ay yung pinagkaloob. Sabi mo rin yan sa gawa. Kaya, salamat, Ama. Thank you, Father. We declare what you have declared. Ayaw namin i-declare katulad ng mga iba dyan. Pag dinideclare nila yung kanilang prayer request. Kiniklaim nila yung prayer request. No, we must declare your word, which is faithfully declared and true and never to be changed, and nothing and nobody and nothing is sabihin nga more powerful. And we declare and claim your word alone, not our prayers but your word. Kaya nga po sinabi namin, you are our healer. Yes, Lord, truly you are our healer. E salamat po, sambahin ka. Hallelujah. You are with us today, Father in heaven. You are with us in our midst, of Jesus, worshiping God. And you are with us, O Holy Spirit, truly worshiping God. Salamat po. Hindi nyo kami iniwan, hindi kami pinabayaan, O Diyos, na natili kang tapat sa amin. Praise your name. In Jesus' name. Let your name shine upon us right now. Let your name, let your face shine upon right now. Upon us, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. No, sabi na, ano sa pagka-review mo, natapos natin? Natapos ba natin ng numbers? Hindi. So, isa-isayin lang natin ulit. No? Ng Diyos. Sa numbers po, nandiyan madaming pangyayari. No? Bilang ng tao, bawat tribo. Leader ng tao, bawat tribo. At sa kanilang pangyayari na yun, may pagkakataon, nagreklamo na naman ang mga kapatid nating Israelita. At syempre, sa pagreklamo nila, nagaling na naman ng Diyos. At ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng madaming ahas. At madaming namatay. Ilan ang namatay? Dahil sa reklamo. Alam niyo ba, kung ikaw ay Christian at nagreklamo ka, you are directly offending the God who takes care of you. Sa Tagalog po, kapag ikaw po, Kristiyano, nananampalataya, nabubuhay, kasama ang Diyos, kasama ang Kristo, kasama ang Banal na Espiritu, at nagreklamo ka sa nangyayari sa buhay mo, nagreklamo ka sa Kanya. Sa Kanya ka nagreklamo directly. Kaya nga, dito mo, ang ginawa ng Yahweh, after 460 years, naalala niya na yung pangako niya. Hindi ibig sabihin nalimutan niya, kundi yung tamang kapanahonan ay dumating na. At tinako niya, pinili niya si Moses bilang
actually, Levita siya, no? Isang Levita, Levite siya. Kaya nga si Moses ay naging sa larawan ni Jesus, siya rin yun. Una siya ang high priest kasi siya rin yung nakikipag-usap, hindi pa tinatalaga si Aaron kasi wala pang tabernakelo. Diba? Siya yung nakikipag-usap sa Diyos, siya yung nakikipag-usap sa tao. Siya yung high priest, siya din yung propeta. Dinideclare niya kung ano sinabi ng Diyos. Hanggang sa narinig nga nila ang Diyos. Sabi niya, yung mga elders, sama sa akin sa paanan. At nagparinig ng boses ng Diyos na kulog at kidlat ang dagundong. Kaya sabi niya, okay na sa amin na ikaw ang makipag-usap Moses, wag na lang kami kausapin. Kaya dumating sa akin, darating ang panahon, magpapadala ako ng isang propeta na katulad ni Moses. Siya yung salita. Sino yun? Si Jesus. Siya yung salita. Siya yung word. Siya yung magdideclare ng word ko. Siya na yung magiging dakilang propeta at high priest. So si Jesus. It's all about Jesus. Mula na magkasala sa iba't Adan, sa chapter 3 ng Genesis, sabi niya, yung tumapak, yung kumagat sa'yo, yung magkasala sa iba't Adan, sabi ng Diyos, yung kumagat sa sako mo, magpapadala ako sa pamagitan ng lahi mo, binti mo, na aapak naman sa ulo ng kumagat sa sako mo. And that seed is Jesus. Kaya kung tingnan natin sa New Testament, yung generation to generation backwards, matitrace natin. Siyempre, nagsimula pa rin kay Eva Tadan. Sapagkat wala namang tao na hindi nagsimula kay Eva Tadan. May tao ba? There's no other tao na nagsimula sa hayop, sa unggoy. Wala, kay Eva Tadan siya nagsimula ng galing din. Kaya, basically, magpipinsan, magkakamag-anak tayong malayo nga lang. Lumayo na lang. Kasi tumalat na, gumano na. From one man, one woman, mag-asawa, tumalat sa mundo. Pero basically, iisa, pinanggalingan, kaya magkakamag-anak tayo. Kaya huwag mo sabihin yung kapitbahay ko, never kung maging kamag-anak yan, tatagain ko yan. Okay, doon sa pag-complain nila, nagpadala siya ng dami ginagat sabi mo, maubos na lang gagawin mo. O sige, gumawa ka ng bronze. Bronze, alam mo yung bronze? Yung kumikintab na, na material. Ito bronze to di ba? So, ginagalaw yun, pero hindi totally nangangalaw pag kinis-kinis lalabas ulit yung pagka-bronze. At kikintab yan parang gold. Gumawa siya ng bronze serpent, yung ahas. Nilagay niya na, ang itsura niya nakakapit sa, sa tungkod, sa pole. Kaya kung titignan mo yung logo ng medicine, nakakita na kayo ng logo ng medicine, ahas na nakakapit sa pole. At sabi niya, sige, gawa ka ng bronze serpent, bronze na ahas, na itsurang ahas, at lagay mo sa, hindi ko lang alam kung totoo nakakapit sa pool. At itaas mo yun. Kasi itataas na. Itaas mo yun. At sabi niya, tumingin kayo dito. Pag tumingin kayo dito, magagamot kayo. Kaya nung panahon ni Jesus, sabi niya, katulad ng pagtaas ng serpente ni Moses, itataas din ako. At kung sino man tumingin sa akin na may pananampalataya, maliligtas. It is a picture of Jesus. Grabe, no? Kaya sabi niya, he said, if I believe that ako'y maitas na sa krus, lahat, I will draw all men unto me. Kaya parang inahin ka na mag-gather. Sabi niya, I will draw all men unto me. Pero hindi ibig sabihin, lahat maliligtas. Bakit? Hindi lahat tumingin na may pananampalataya. Sabi daw, bronze serpent lifted up for everyone who looks to him in faith. No, it is a picture of Christ's crucifixion. Siguro gusto niyo makita yun. Tignan natin yun sa 21. Wait lang. No?
Numbers. Bilang. Okay, maganda pag-aaral ngayon, malamig. 21 ba? 21. Tumawa. Tama. Um, yan. Sabi dito, sa 4. Then they set out from Mount Hor by the way of the Red Sea. Lapit na sana sila tumuwid yan, to go around the land of Edom. Si Edom is yung lahi ni Esau, nakakambal ni Jacob. So, ibig sabihin, pinsan. And the people became impatient because of the journey. Dahil sa tagal ng paglakad-lakad, nainip, nagalit, naging impatiente. Ano yung impatient? Nawala na ng pasensya. Nasaan si Shani Boy? Na-rapture. So, the people spoke against God and Moses. So, sabi dito, the people spoke against God and Moses. Kapag ikaw ay nasa pagkalinga, ang buhay mo sa pagkalinga ng Diyos at natiwala ka na sa Kanya, ibig sabihin, nasa Kanya ka ng pamumuhay at nagreklamo ka, ano sabi? That you speak against God. Nagsasalita ka laban sa nagkakalingan sa iyo. Eh sabi, Lord, ba't mo ginagawa ito sa akin? Lord, ba't nangyayari ito sa akin? Lord, bakit ganito? You speak against your Creator. You speak against your Redeemer and Deliverer. You speak against Him, God, who takes care of you. Why have you brought us up? Bakit mo kami dinala dito? Masaya ba talaga sila sa Egypt? Di ba umiiyak din sila? Sabi nga, narinig ko na yung iyak nyo. It's about time for you to be delivered. Kailangan na kayo maligtas, matubos, mahango, no? Sa slavery. No? Sana mamatay na lang kami sa Egypto. Kaya, why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? O pag gusto nyo pala dito kami mamatay sa buhanginan o sa wilderness o sa inang. Tapos sabi niya, for there is no food and no water. And we loathe this miserable food. Grabe, no? Pinakain ka na. Sabi, hate na hate ko namin to. Yung mga bata, ganyan, di ba? Pagka lagi nyo na pagkain mo, sasabihin niya, hate na namin niya. Actually, ako, dumarating ako sa ganyan. Di ba? At ang biro ko nga, pag pinakain mo ko ng bangos, gusto mo ako magpakamatay, yun ang biro ko. Kasi dumating yun sa puntos na nandito sa inong wala. Pag naamoy ko pa lang, na gusto ko lang masuka. Katulad ng Jollibee Chicken Joy, naamoy ko pa lang yan, promise. Sabi ko, tira ko na yung Jollibee Chicken Joy, ang pangit sa pang-amoy ko, pero yung mga bata, di ba, gustong-gusto. Sabi dito, hate na hate, for there's no food, no water, and we know. Sabi niya, there's no food. Pero sabi, we hate this food. So, ibig sabihin, may food. Kaya lang, yung mana, pinagsawaan na. Baga sa manok, adobong manok, tolang manok, pritong manok, iho na manok, ano pa? Curry na manok, ano pa? Ano pa luto na manok? Apritadang manok, kalderetang manok. Ano sasabihin mo? Papakamatay ka na, di ba? Pero alam niyo, pagka totoong buhay, offensive talaga yun. Subukan yung ganyan kayo magreklamo. Pagkatapos kayo lutuan ng nanay nyo at ganyan lang reklamo nyo, baka gustong gawin ng nanay nyo, kunin yung mangkok, ibuhos sa ulo mo. Ayaw mo kainin na. Pagkatapos kong lutuan, magre-reklamo. So, sorry naman. Alam mo naman, tao lang. Sabi niya, the Lord sent fiery. Ano ba yun? Fiery serpent. Umapoy ba yun? Galit na galit siguro. Serpent among the people. And they beat the people. Kinagat. So that many people of Israel died. So the people came to Moses and said, we have sinned. Yun. Buti umamin. Oh, we have sinned because we have spoken against the Lord. So when you complain, and you are a Christian, and you are a child of God, your God, you basically complain against your God. Sabi niya, patawarin mo kami.
nagreklamo kami laban sa iyo at sa Diyos. Intercede with the Lord. Makipamagita ka. Kaya bilang si Moses intercessor, Jesus is the intercessor for us right now. Dahil si Moses ay picture with Jesus. So we intercede with the Lord that He may remove the serpents from us. And Moses interceded for the people. Ang ganda lang, galing. Kung nag-intercede si Moses, sabi niya, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on a standard, yung pole. And it shall come about that everyone who is bitten, kailangan makagat. When he looks at it, he will live. O sige, mga nakagat, tumingin dito. Pagtingin, gumagaling. Grabe, no? Yan ang picture ng Jesus. Kaya kung sinong titingin kay Jesus with faith, doon sa pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. Lord Jesus, you died for me. Lord Jesus, you saved me from your death. Lord Jesus, you delivered me. You healed me. You saved me through your death on the cross. Yan yung sinasaad nyo. When you look at Jesus with faith or in faith. Kapag nagtingin ka kay Jesus na merong pananampalataya. Kaya tama din yung ginagawa ng mga Catholic. Lagi nila nakapako si Kristo para mapaalala sa kanila na si Jesus ay naipako sa krus dahil lang sa kasalanan mo. Bakit? Hindi ba niya tutubasin ka? Mapapako ba siya sa krus? Kung hindi ba yung pinano ng Panginoon, napadala yung kanyang bugtong na anak para tubusin ka sa pamamagitan ng kamatayan niya kasi sapagkat ang kamatayan ay kabuyaran ng kasalanan. Lahat tayo magbabayad sa ating mga kasalanan through our death, likewise. But Jesus chose, but Jesus and God the Father, pinili nila. They opted to send Jesus. And Jesus, of course, accepted the command. Ano sabi? Yes, sir. Ano sabi? Yes, Lord. Yes, Father. Pero pwede ba? Pero nung siya'y makatikim o mailagay siya sa human body, napansin niya, mahirap pala. Una, limited pag nasa human body ka. Pangalawa, ang sakit pala na may human body. No? Maipit ka lang, masakit na yun. Maipit lang ng konti, ang sakit na yun. E nung naiisip pa niya, yung klase ng kamatayan niya, na bago ipako, pahirapan. Bago pahirapan, paluin ng 39 beses, na merong mga gano'n, ampas-ampas. May kasunod na ngayon yung Jesus, the Passion of Christ, may kasunod na. May part 2. Yeah? Para ma-imagine ng tao ano yung experience ng ating Redeemer, our Yeshua, our Messiah. Ay, sa magitan ng ano. Kasi sabi nga doon, no, ang laking hirap sa shooting pa lang, ang daming mga balakid, parang inatake din sila ng kalaban, ng Diyos. Tapos at the same time, nagkakaroon naman ng salvation ng Diyos. Kaya nga sabi nila, kung sa hirap ng kanilang shooting na yon, nag-born again yung Muslim na crew. Dahil grabe, gano'n palang ginawa ni Jesus sa atin. Kasi minsan, yung sa sobrang makatotohanan ng shooting, yung kanilang pamalaw, totoo. Tapos, hahatakin. Pero actually sa kahoy pinapatama, pinapasablay sa katawan, kakapit sa kahoy. Kapag pag ginanong parang, siyempre may konting kagat, di ba? Medyo mahirap. Tapos siyempre, kunyari may tumalsik na dugo at kakalaman. Pero, sumablay minsan. Minsan sumablay, kumapit yung iba sa gilid niya. Kaya nasabi ko sa inyo, nakulit ko po yung artista na yun. Pakinggan niyo sa YouTube, nabuhan na game siya. Sabi, naisip niya kasi yung pala yung sacrifice ni Jesus na ginawa. Grabe. Kaya sabi niya kasi kung sino titingin niya, ako kinagat na sila, kinagat ng ahas. Lord, huwag mo na sa Moses. Pero lagi mo kami, Moses. Sige. Sabi niya, Lord, anong gawin ko sa? Sige, kumuha ka ng kopi ng ahas, silagay mo sa buwan. Sino titingin dito na nakagat? Gumagaling.
So nagkaroon sila pananampalataya sa Diyos at kay Moses. Grabe, di ba? So, doon sa Numbers, si Jesus yung bronze serpent. Number 2, siya yung manna, yung bread from heaven. Bread from heaven, fill me, till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me full. Jesus is the bread from heaven. Ano ang bagay na nakakaalis ng iyong longing? Ano ang bagay na nakakaalis ng iyong paghahanap sa bagay na gusto mo na hindi mo alam kung ano yun? Nagkaroon ka ng pera, parang kulang. Nagkaroon ka ng magandang asawa, parang kulang. Nagkaroon ka ng magandang buhay, trabaho ka rin, parang kulang pa rin. Nagkaroon ka ng lahat ng bagay, kulang pa rin. And only Jesus can fill, sabi nga ng mga evangelist, only Jesus can fill that vacuum in your heart. At totoo naman yun. Sapagkat siya lang ang manna or the bread from heaven that can fill, that can quench your thirst and fill your hungry stomach. Siya yung makakabusog. Siya yung makakatugon sa paghahanap at pangangailangan. 3, Jesus is the rock. Sa rock na yan, hindi lang yung tubig ang nadaman na naranasan nila. Pero yung rock na yan, laging sinasabi sa Bible, lalo ng mga propesya at prophets, si Jesus is the rock and the cornerstone. Siya yung matibay na tungtungan at sandigan at pundasyon ng isang buhay ng tao. All life will be shaken. Lahat ng walang buhay na super secure, na hindi naranasan ang problema. Lahat may pagyanig. Lahat po may taggutom. Lahat po merong tagtuyot. Lahat merong tagulan. All seasons of life will be experienced by all people. But one thing that can be assured and secured is through standing on the promises and on the rock. And that is Jesus. Kaya sabi, pero sino yun? Sino yung nakatungtong sa matibay na bato na hindi natitinan? Sabi Pedro, ikaw ang bato na malaki pero natitinan. Pero ako, ang bato na malaki at hindi natitinan. Petros and Petras. Greek word, Petro and Petras. Hindi ko alam kung alin doon. Teka, maganda yan. Sige, punta tayo doon sa Bible na yun. Nasa verse na yun. This, alam ko yung Matthew. Ngayon ko lang. Alam niyo po, pag kami naalala akong verse, saka lang yan lalabas. Tingnan natin sa rock. Sabi dito, Peter, you are the rock. You are the Petros. The Petras. But upon this rock, the Petros, pinagbaliktad niya, I will build my church. And that is Jesus. At ang opener, at ang leader to open the church upon the rock, the true rock, is Peter. Kaya siya naging rock. Kumbaga sa ano, rock upon the rock. Rock, immovable rock, ay ginamit o pinatungan ng movable rock. And that is Peter. Jesus and Peter. Kaya yung ibang doktrina, sinasabi nila, talagang ang founder ay si Pedro. Totoo naman. Sa mga Hudyo. Pero sa mga hindi, sino? Sino? Si Pablo. Nalimutan niyo na? Pero ang opener, Jews and non-Jews, si Peter. Si Peter talaga. Ibig sabihin, sub-founder siya ni Jesus. Pero talagang founder ay si Jesus. Sabi niya, you are Peter, but
the Petros, o the Petras, sabi niya, but upon this rock, Jesus, the Petros, I will build my church. Sabi niya. Nagkaroon siya ng sabi nila doon ay play of words. So, New Testament, yan natin sa Matthew, 16, 18. Sabi dito, Peter, sabi dito sa verse 17, 16 muna, 16, 17. Sabi niya dito, and Jesus said to him, "Blessed are you, Simon Barjona." Yan talaga kasi ang pangalan niya, hindi talaga Peter pinalitan ng ano. Barjona is son of Jonah. Yun ang ibig sabihin. So, because flesh and blood did not reveal this to you, dahil pinahayag to ng hindi tao, pinahayag to ng Ama mula sa langit, sabi niya sa 18, I also say to you that you are Peter. Yan. Hindi na siya si Simon. Siya na si Peter. Na ibig sabihin ay Petros. Yan. Siya pala yung O, yung lalaki, Petros. Okay. Siya yung Petros. Sabi niya, I also say to you that you are Petros. And upon this Petra, yan, yung upon this rock, ang sabi dito, Petra, walang S pala. So you are Petros, but upon this Petro, and that is Jesus, Petra, it is a Greek word, means large rock and bedrock, no? Ibig sabihin ng bedrock, yung immovable, yung kailangan tabasin mo para magkaroon ka ng malaking tipak. Kasi, ano siya, solid siya na immovable rock. Hindi siya yung boulders lang na pwede mong, nakakita kayo ng boulders na binuka ng vulkan na mayon? Ang lalaki, grabe. Pag tinamaan ka, pati talaga. At pag tinamaan ng bahay, durog talaga. Ang lalaki, boulders yung. Sabi niya, you are Petros, but, and upon this Petra, I will build my church. And who builds the church? And sabi, sino? Who builds the church? It is Him. It is Jesus who builds His church. Not the missionaries, not the so-called founder and sent one, yung mga anointed, God's anointed. Hindi po. Kahit na si Pedro, hindi eh. Sinong mas hihigit kay Pedro? Sa pagpili ng Diyos ni Kristo sa kanya bilang tagapanguna ng iglesia. Si Manalo po ba? Sino yung founder ng Reform? Reform. Tawag dito. Nilimutan ko lang. Yung mga dati mga kaparihan, di ba, nagkaroon ng reformation, na born again sila kasi nagbabasa ng Bible nila, di ba? Sila ba? Di po. Si Muhammad ba? Di po. Si Jesus lang po, sabi niya, I will build. Upon this rock, and that is Him, that is Jesus, I will build my church. So, ang founder, ang foundation, ang founder, at ang builder, I see, Jesus! Ayan. No other name but the name of Jesus. Kaya po, si Jesus lang po yun. Kaya tayo, all church must be founded upon Jesus. Upon this rock, I will build my church. Sabi niya yung gano'n. Paano masasabi na isang tao buhay niya ay matibay kahit dumaan yung bagyo, dumaan yung daluyong, dumaan yung lahat ng pagsubok at pagbata ng mga tadhana, patibay na nakatindig na nakatayo. Ano sabi? Matthew 7:24. Sino man ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, siya yung nakatayo.
Yung bahay niya, yung buhay niya, nakatayo sa matibay na sandigan. Hindi magiging. Di ba mga kanta natin, panahon ng uso pala yung mga evangelism? Di magigiba si Jesus ang sandigan, di magigiba, di ba? Bakit yan? 1984, 1985, 86, yan yung mga revival talaga na dumaluyong ang gospel sa Pilipinas. At yan ang pinapanalangin natin na umikot ulit yung pagkilos ng Banal na Espiritu, magkaroon ng revival ulit sa Pilipinas. Yan ang pray natin. Pray natin bago man tumating si Jesus. At ang gospel na yan ay makarating na rin sa makabalik sa Israel. Makadaan na sa mga Muslim. Dumadaan na ngayon, di ba? Sa mga Muslim. At makabalik sa Israel. Pero mapagkakamalan nila ang isang leader ng mga bayan, ng mga nasyon at ng mundo, eh yung Mesiyas. Mali, sa huling pagkakataon, magkakaligaw-ligaw pa rin. Kaya magkakaroon ng one ruler at siya lang magdadala ng great tribulation. The Antichrist. Kala nila ang Kristo. But Jesus is the rock, no? For he is the prophesied ruler of Balaam. Yung tawag na, yung alam yung sabi niya, pagpalain mo yung Israel, sabi nung hari, ni Balaam, sumpain mo. Ngayon, habang nakikita niya yung buntot, bungad pa lang nga daw bungad pa lang, hindi pa niya nakikita, shadow pa lang, binibless niya, pagpalain ka, na lahi na mapanggagalingan ng tunay na hari, o yan ang mga prophecy, no? Galit na galit sa kanya yung hari. Ito ba? Sabi ko sa'yo, dito ka pumwesto. Kala niya magbabago pag iba-iba yung pwesto. Di ba? He is the prophesied, the ruler, the coming, guiding star, the scepter. Yan yung sa Numbers 24, 17. Malapit na kasi yung Exodus din. Malapit na sila makapunta sa promise land. Yun yung Numbers 25. At meron din, nandiyan pa din, mula sa simula naman pinapakita, no, from Exodus, di pala malapit na Exodus, kundi malapit na sila sa promised land yan. Ay mula Exodus hanggang dyan sa Numbers, ay nakikita pa rin yung pillar of cloud and fire. Sino yan sa ating buhay? Si Jesus. Jesus is the guide and the light, the presence, no? In a Christian's life. So, siya yung pillar of cloud and fire. Ang maganda pa niyan, sa gabi, fire. Sa umaga, cloud. Di ba? Galing nga At pillar, ano yung pillar? Yung poste ng cloud. Meron nga, tapos sinusundan nila yun. Galing, ano? Pagka sa gabi naman, at gusto pang ng Diyos na lawakan sila dahil madilim, pillar of fire naman, yung poste ng apoy. Susundan lang nila yun. Ang galing nga May guide. And Jesus is the guide in our life. He's the pillar of cloud and fire in our lives. And number 7, pinakamaganda, he is the red heifer sacrifice. Alam niyo yung red heifer sacrifice? Kung babasahin ko yung Numbers 19, punta tayo sa Numbers 19. Sorry. Numbers 19. Ayan, maganda. Ito yung kautusan tungkol sa red heifer. Ano ba yung heifer? Analysis yung pambing ba yun or yung mga dito sa heifer. Sabi dito, a young cow. Baka pala. A young cow, especially one that has never had a calf, hindi pa talaga nagkaanak na baka. So, sabi dito, red pa, kulay niya. Ang galing naman. Pero titingnan natin sa
sa ibang version, amplified version, para malaman natin yung hyper dyan ay hyper din ang tawag. Hyper din pa. Sige, okay. So, sabi niya sa New American Standard Bible, sabi niya, then the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, this is the statute, the tekotosan of the law, which the Lord has commanded, saying, speak to the sons of Israel that they bring an unblemished red heifer. So, magsalita ka, mangusap ka sa mga leader, mga Israelita, na magdala sila ng walang bahid, walang kapintasan na pula na baka or heifer. At sabi dyan, no? In which is no defect and on which a yoke has never been placed. Hindi rin nagamit sa pagtatrabaho. Bata, hindi nanganak at hindi pa nagkakaroon ng gagamit sa pagtatrabaho. Kulay-pula at bata. So sabi dito, you shall give it to Eleazar the priest, so yung priest na yung time na yun, si Eleazar. And it shall be brought outside the camp. So dadalhin pala to sa labas ng kampo, kung saan sila nag-i-stay. Pag dinala yun, doon papatayin. No? Next, Eleazar the priest shall take some of its blood, kumuha siya sa konting dugo, with his finger, and sprinkle 7 times, sprinkle some of this blood toward the front of the tent. Kung saan siya nakaharap, no? Maharap siguro sa harapan ng tent. No? Pero sa labas siya ng kampo. No? Tapos, and sprinkle some of his blood toward the front of the tent meeting 7 times. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, i-sprinkle niya yung dugo na yun. Bibisikan niya ng 7 beses. Hindi ka isang sausaw, hindi ko alam ha, hindi namin nakikita, hindi ko pa rin isang sausaw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hindi. Okay ko, 1, sa wisik, 7 times na wisik eh. Then the heifer shall be burned at pagsusunugin. Then he said, its hide, yung bituka o yung dumi and its flesh and its blood with its refuse, yung dumi niya, yung laman loob, yung mga ano sa loob, shall be burned, lahat yung sunugin. Tapos the priest shall take cedar wood, and hyssop and scarlet material, and cast it into the midst of the burning heifer. Ibabatuhin siya na ilalagay sa nasusunog, cedar wood, hyssop, and scarlet material. Pagtay lang ng scarlet palagay ko. And cast it into the midst of the burning heifer. At ilalagay doon sa nag-apoy na baka. So the priest shall then wash his clothes. Lalaban niya yung damit na ginamit niya doon at paliligo siya and bathe his body in water and afterward come into the camp. Tapos babalik siya sa kampo. But the priest shall be unclean until evening. So meron pa siya unclean na time. And the one who burns it shall also wash his clothes in water and bathe his body in water, shall be unclean until evening. Hanggang gabi. So kinabukasan po sila may tuturing na malis. Now a man who is clean, gather up the ashes. So yung ash na yun, meron naman taga-linis ng kabo. Now a man who is clean shall gather up the ashes of the heifer and deposit them outside the camp in a clean place. And the congregation of the sons of Israel shall keep it as water to remove impurity. So, para daw yung panghugas, panglinis ng kanilang buti mula sa kasalanan. Purification from sin. Bago ka malinis. Samantala ngayon, anong palataya ka lang kay Kristo, linis ka na ng dugo niya. Diba? Bago ka malinis. Ito, purify ka sa ibang meaning ng purification, it's sabi dito, sin offering. So, yun yung sin offering para ma-purify. Kaya minsan, pag nagkasala tayo, papaalalahanan lang natin sarili na the blood of Jesus purified us from sin. Di ba? At kinakanta na niya, purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. Make me. Ano? Ha? Ay, kabo.
Ano? Nalimutan na rin kabaw. Di ba? Yung awit natin. Oh, sige, nag-isip na rin. Hindi pa lang people, then just with your power, make me walk. Why not make me walk uprightly in the presence of your love? Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. Yes, Lord, make us holy. In your likeness, righteous in our ways. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Hallelujah. That is, must be our prayer. The red heifer is Jesus himself. Grabe. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon Jesus. Woo! Red heifer sacrifice. It speaks of Christ as sin offering for the purification from sin of his people. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin. Napakadakila mo, Panginoong Diyos. Pinakita mo yan kay Moses kahit hindi pa dumarating si Jesus. Yan lahat ng larawan na yan, pinakita mo yan. Yan, ito po kay Jesus. Kaya nga po kami ngayon. We enjoy these pictures of God, knowing that it is all about Him, about Jesus, our Savior, our Messiah, the sent Messiah, the sent sacrifice of God, the red heifer sacrifice to purify us from all our sins. Makasalanan kami, ang sino ba sa amin, kahit nilinis na hindi na nagkakasala. Sa amin lahat, Panginoon, nilinis na, binihisan niyo na ng kabanalan, pero nagkakasala pa rin sapagkat nakabihis pa rin sa amin ang makasalanan ng laman na ito ng katawan. Pero sa pag kami hiwalay na sa katawan na ito, Panginoon, all of your people, all of your children will be perfectly pure. Hallelujah. Thank you. We praise you. We bless your name. Salamat sa larawan ni Jesus. Napakagandang storya, Ama. Nagsasaad na si Jesus lang yun. Wala nang iba. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Praise the Lord. Glory to God. Siyempre, mananalangin tayo para sa inyong pagkakaloob. Nalimutan niyo na ata. Pagkakaloob. Prayer na tayo. Yeah. Puri ng Diyos, tayo ay ihanda natin sarili sa ating pagbibigay sa Diyos. Tayo manalangin naman, salamat sa oras na ito. Sa purihin ka sa pangalan mo po. Kami nagkasama tayo di nudulong sa inyo patawarin kami. Tayo Lord, maraming salamat sa ulit ito. Kasamahan nyo kami ngayon, Panginoon. Salamat po sa aming pagbibigay sa inyo na dahil sa ating po sa Panginoon. Ang gawin manawa ang aming papuri, sapat pa sa lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po magsasabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, gandang umaga. Panalangin natin na huwag masyadong tumaas yung volume. Pero kung gano'n man, i-allow nyo na tumaas pa rin ang volume ng water. Siyempre, yung safety ng ating mga kapatiran. At yung alertness ng National Disaster Risk Management. National Risk and Disaster Management na sakay ng gobyerno para yung pag-rescue ay may kahandaan. Siguro naman, meron na ba yung 80% kahandaan kasi lagi na yan, di ba? Lagi na napag-uusapan yung kahandaan na yan. 80 to 90% is good enough to save enough people. So, yun na lang yung talagang pasaway na ayaw lilikas na. Hirap talaga. Praise the Lord. At ako, hindi ko na pa totoo sa inyo kung ilang anong oras ba. Gusto ko pa totoo sa inyo. Kahit pa paano ay
naingatan kami ng Panginoon kasi may bumanggang bike sa kotse. Alam niyo naman, pagka hindi ikaw, kahit hindi ikaw nakabangga, siya yung bumangga, ikaw pa ninyo, may responsibility. Pero, goodness of God, tumakbo yung nakabangga sa amin. Nagtatakbo, nagbabay siya ng karibas. Sabi ko, nasaan na yung, nawala na yung ano, yun nga problema, alam niyo na, may bangga yung kotse. At natanggal na punggol yung salamin na nakaganon sa inyo. Tapos nag-uulan, delikado po yung nag-uulan kasi papasukin yung water. At pag nag-brown yung aming electrical system, baka masunog. Anyway, God is good. Sabi ko nung maalam ako kay Pastor na may birthday sa head ng pahay. Pastor, kasi sinabi ako ng provision. Sabi niya, i-bless ka sa iyong pupuntahan. Tama-tama yung sinabi niya na yung kasi hindi ko naman alam mo ng parang ng aksidente. Diyan sa pag-alis namin, pagliko namin from Bacoor to Baclaran, yung likuan, dito kami napadaan sa ilalim, yung daanan ng truck, papunta sa flyover. Dito kami. So, nandun yung mga squatter, nakatira doon, paligid, yung gano'n. May nagbabike na walang brake. Tapos nakatingin siya sa gano'n. Hindi siya tumitingin doon sa putawiran niya. Siyempre kami pa ganyan. Nakita ko na siya, nasasalpong siya sa amin. Oo, sabi ko doon sa actually kasi hindi ako nag-drive, pinag-drive ko si engineer. Kasi sabi niya, nahiya siya sa akin. Ako nang mag-drive, Miss Beth, sabi niya, kasi nga nahiya siya. Dahil ako na nagdala ng sasakyan, ako pa yung nag-drive. Kasi usually, siya yung nagda-drive ng kotse niya. So yung sasakyan niya, hindi na namin ginamit. Mas mahal din kasi yung tudo mo kasi rescue yun. Gamitin na lang namin yung pagka magsusukat kami ng lupa. Pauwi kami ay yun. Hindi niya napitpitan, siguro dahil hindi nga niya napansin. Pero para makita, di ba? Parang sa tingin ko, wala naman kasing break. Alam mo naman ng mga tao na nagbabay ng walang break. Yun lang pa. Kaya ang ginawa niya, ginanong-ganon niya. Tapos bigla siya kapag ganun sa harap ko, bumangga siya. So ang taba ko kasi, sabi ko, Lord Jesus, napasigaw ko, Jesus. Tapos nahanap ko, nasaan na? Sabi ko, pinitignan ko sa salamin. Kasi ayaw ko magbukas baka mamaya, hold up. Pero meron naman din mga traffic enforcement. Wala na, ayaw, respeto. Ito nananakbo. Siguro ang takot. Sabi ko, wala. Tapos sa tinitignan namin traffic enforcement, pinapata ba tayo? Kasi gumagano'n, pinapata ba tayo? Tapos, itabi mo. Kasi pakasakit, pagtingin niya rin sa amin, pulang-pula siya eh. Wala, hindi kinibo ng traffic enforcement. O sige, tayo na sa niya. Lisbeth, gusto kong tignan. Huwag ko nang tignan, tiyak. Pepe, sabi ko, ganun din yun. Hindi naman din natin masisingil. Anyway, God is good. Ganun talaga. Risk yun. So, praise the Lord. Hallelujah. God is good. So tayo ay dumako na sa ating pastoral prayer, tayo manalangin. Hallelujah. We give you glory, we praise you. Father, ikaw ang aming tagapagligtas. Kaya kahit sa araw ng bagyo, ikaw pa rin ang aming tagapagligtas. Sa oras ng kagipitan, ikaw din, Panginoon, ang aming provider. No? Sa oras naman ng kasakitan, ikaw ang aming healer. Thank you, Father, for all of our needs, so God, you will meet it because you have made it through Jesus the answer. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa mga kapatiran. Panginoon, patuloy niyo ang ingatan, sa lahat ng pangailangan, salamat at kinakatagpo niyo. At kahit po yung mga hindi namin nakakasama sa pagsamba, o Diyos, sa kayong paraan, Lord, tinataas namin sila. At yung mga kapatiran na nagsasama sa iba't ibang lugar, Father in heaven, cause us always to lift your name. Cause us always to praise and worship you, Father niya. Sa pagkasamagitan nito, napapaalala namin sa aming mga sarili na meron kaming Diyos na sa lahat ng dilubyo, sa lahat ng bagyo, sa lahat ng mga pangyayari sa mundo, meron kaming Diyos na aming Ama na nag-iingat at nagbibigay ng aming pangailangan, nagilali sa amin. Kaya thank you. At sa nakatapos ng klase ngayon, nawa sa inyo rin tayo ng pasalamat at mapuri.
At tinulungan niyo ang aming mga estudyante na yan. Panalangin namin ang mga estudyante na yan makatapos at makuha nila yung mga great values in life. Makuha nila ang pagiging makadiyos nila dyan, Panginoon. At ang pagiging mabuting mamamayan, mabuting anak ninyo, Panginoon. Lord, thank you, God. We bless you. Sa mga magulang, mga nanay, mga tatay, panalangin ko lagi, o Diyos, sabi mo nga, Ama, kasi sila ang magtuturo ng mga kautusan mo. Kaya kailangan mapag-aralan nila ang iyong salita, mapag-aralan nila ang iyong mga kautusan upang sa ganon, maituro nila ito, mapakita nila, maipamuhay nila upang mapakita nila ng gusto ng tama tayo sa mga kanilang mga anak. Or else, Father, generation from now, O Lord, totally corrupted. Kaya nga sabi ko, Panginoon, kung hindi namin pagtsatsagaan, mag-aaral ng salita at manalangin ng gusto lagi para sa isa't isa, we will be lost. This world will be totally lost. Which is, nandun naman talaga ang prophecy niyo. Talagang papunta naman talaga doon. Pero huwag niyong hahayaan ang aming mga mahal sa buhay ng inyong mga anak. Ang mga taong pinili ka, Panginoon, huwag niyong hayaan ang kanilang hindi. Sabi nga, i-bless niyo ang generation nila, Panginoon, even to the third generation sa mga tao sumusunod sa inyo. Sa mga tao merong nag-honor sa inyong pangalan. Thank you, Lord. Hallelujah. Give you glory, Father in heaven. Bless us all, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Para sa blessing and benediction, Father in heaven, we come before you and of course we will be away from you, from the worship hall, from the presence ng gathering na ito, Ama. Lalayo kami, babalik kami sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming mga duties, sa aming mga responsibilities, oh God. Pero di kami lalayo sa presensya mo, Ama. Ikaw aming Ama, na namibig sa amin ng tapat. Ikaw po yung Diyos na tumubos sa amin, nagligtas sa kasalanan, at naglinis sa lahat ng aming budhi. At ikaw, banal na Espiritu siya sumasama sa mga nanampalataya ng iyanap ng Diyos. Lord, thank you for being with us and blessing us and protecting us from all this na maaari namin harapin sa bagong season ng Pilipinas Pilipinas. Yes, Lord, thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Picture taking po. Documentation. Up, control, smell, control, smell. Ano ba tayo? Mali, ano ba yung screen mo? Thanks. Ay, saan na kayo? Tayo na. Tayo na. Sarah.